Magandang araw po sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. At lalong-lalo na sa magaling nating narrator na si Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dina. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa kakaibang karanasan na hindi ko po kailanman malilimutan. Maaga po kaming nawalan ng magulang ng aking nakababatang kapatid na si Diana. Kung kaya't sa loob ng mahabang panahon ay nasanay kaming dalawa na mamuhay na kaming dalawa lamang ang nagdadamayan. Ganoon pa man ay hindi po namin kailanman nararamdaman na may kulang sa amin dahil pinilit naming mamuhay ng masaya. Ipinangako namin sa isa't isa na hindi kami mag-iiwanan kahit ano pa ang mangyari at problemang dumating sa amin. Kahit nga po nagkaroon ako ng nobyo ay hindi pa rin nagbago ang turingan namin sa isa't isa. Kaya naman, nang mabuntis po ako at inaya na ako ng aking kasintahan na si Jobert na magsama na kami sa iisang bubong, ay pumayag lang po ako sa kagustuhan niya kung papayag din siya na isama ko ang kapatid ko. Ayoko naman po kasing lumipat ng probinsya na hindi siya kasama dahil hindi kami parehong sanay na malayo sa isa't isa. Kung kaya't laking pasasalamat ko naman nang pumayag siya. Kaya ng araw ding iyon ay sinabihan ko kaagad ang aking kapatid na lilipat na kami sa bahay ng aking nobyo. Maaga kaming bumiyahe noon kaya maaga rin po kaming nakarating. Oh, nandito na tayo. Saad ni Jobert nang huminto ang sasakyan namin sa tapat ng isang may katamtamang laki na bahay. Gawa po iyon, Kuya Barry, sa nipa at mga kawayan. Ngunit masasabi kong matibay rin naman ang pagkakagawa nito. Maya-maya lang ay may lumabas doon na isang babae na sa tingin ko po ay mas matanda lang sa akin ng kaunti. Maganda po siya. Maputi at may pagkahawig ang kanyang muka sa nobyo ko kung kaya't nagkaroon na kaagad ako ng ideya kung sino siya. Oh, nandito na pala kayo. Malamig na tugon niya, sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Napahinto pa siya nang mapadapo ang tingin niya sa aking tiyan na halatang medyo lumaki na. Magsasalita na sana ako noon, ngunit hindi ako natuloy nang may isa pang magandang babae ang lumabas mula sa kanilang bahay at mukhang nagulat si Jobert nang makita siya. Oh, anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin, ate? Tila naiinis na tanong nito. Wala. Nagkwentuhan lang kami. Kararating lang niya kasi kanina galing Maynila. Matagal-tagal na rin simula nang huli kaming magkita kasi. Noon pa yata yung kayo pa, hindi ba? Napatingin ako bigla sa babae dahil sa mga sinabing iyon ng kapatid ni Jobert. Kung ganoon, ibig sabihin ay dating kasintahan niya pala ang babaeng iyon. Sa halip na sumagot ay hindi na lamang pinansin ni Jobert ang tila nanunoy ang tingin ng kanyang kapatid at ang dating kasintahan na malagkit ang pagkakatitig na iginawad sa kanya. Sa halip ay nilapitan niya ako at iginiya na papasok sa kanilang bahay nang sa ganoon ay makapagpahinga na raw kami mula sa mahaba naming biyahe. Ngunit bago kami tuluyang makapasok ay hindi nakaligtas mula sa aking paningin ang isang ngisi at pagtataray ng kanyang dating kasintahan habang sinusundan kami ng tingin papasok sa loob. Ganoon pa man ay hindi ko na lamang din iyon pinansin pa, Kuya Barry. Ate, pansin ko lang, parang ayaw yata sa'yo ng kapatid ni Kuya Jobert. Bulong sa akin ni Diana nang iwan na kami ng nobyo ko sa aming kwarto upang bigyan ng oras na makapagpahinga. Ay, oo nga pansin ko rin yun. Parang mas pabor siya roon sa dating kasintahan niya. Halata naman kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Sagot ko sabay buntong hininga.
Katulad ko ay maaari ring naulila sa mga magulang si Jobert kaya tanging ang kanyang nakatatandang kapatid na lamang din ang kanyang kasama sa buhay. Minsan niya iyong naikwento sa akin noon kaya medyo masakit lang isipin na hindi pa niya ako gusto. Kinagabihan, sama-sama kaming naghapunan ngunit tahimik lamang kaming tatlo habang kumakain noon dahil nagsesermon ang kanyang ate. Kesyo bakit maaga raw siyang nambuntis ng babae wala pa man daw siyang maayos at permanenteng trabaho. Ayos lang naman daw sana iyon sa kanya kung kahit isa sa amin ay may magandang trabaho tulad ng dating niyang kasintahang si Ellie na may maayos at magandang trabaho sa Maynila. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa niyang isali sa usapan ang dating nobya nito kahit halata namang naiinis lang doon si Jobert. Sa inis ko ay hindi ko na lamang tinapos noon ang aking pagkain, Kuya Bari. Halata namang kasing ayaw niya sa akin talaga. Kaya ako na lang ang lumayo dahil ayokong ako pa ang maging dahilan upang magtalo at magkasira ang magkapatid sa harap mismo ng hapagkainan. Kung kaya't pinili ko na lamang na magkulong ng gabing iyon sa kwarto at itulog na lang ang mga hindi kaaya-ayang narinig ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Dumiretso ako sa kusina upang sana ay ako na lamang ang magluto ng umagahan. Ngunit nakita kong wala ng stocks ng mga pagkain kaya napagpasyahan kong magtungo sa palengke. Sakto naman nagising na si Diana nang pumasok ako sa kwarto upang magbihis kaya nagpasama na ako sa kanya. Hindi rin naman po kami naligaw kahit baguhan kami sa lugar, Kuya Bari, dahil nadaanan din namin ang palengke noong papunta pa lamang kami rito. Kung kaya't natatandaan pa namin kung papaano ang pagpunta rito. Papauwi na sana kami noon sa bahay nang may mabangga akong isang babae. At hindi ko akalaing sa lahat ng pwede kong makabangga ay iyon pa talagang dating kasintahan ng nobyo ko ang taong nakabangga ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oh, kayo pala yan. Ang aga nyo naman yatang mamalengke. Saad niya na hindi mo malaman kung natatawa o nang iinis lang. Sayang, gusto ko pa naman sana kitang makausap tungkol kay Jobert. Kaso nagmamadali ako eh. Sa susunod na lang siguro. Oh, una na ako ha. Ingat kayo, lalong-lalo na ikaw, Dina. Ingatan mo ang baby nyo. Nakangising saad niya at dinampian pa ng kamay ang tiyan ko bago tuluyang umalis. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam po ako bigla ng kaba dahil sa mga ipinakita niya sa akin. Naramdaman ko rin ang biglang pagkirot ng aking tiyan at ang paggalaw ng bata na nasa loob ko. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ni Diana sa akin. Marahil ay napansin niya ang biglaang pagbabago ng aura ko dahil kay Ellie. Nginitian ko lamang siya bilang tugon at nagpatuloy na kami muli sa paglalakad pa uwi. Kinagabihan ay maaga akong nagpahinga nang makaramdam ng labis na pagod dala ng patuloy na paglobo ng aking tiyan. Ngunit sa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog ko ay nagising ako bigla nang makaramdam ng mamasa-masang bagay na tumutulo mula sa bubong ng bahay. Noong unay akala ko'y umuulan. Ngunit hindi naman pala. Kaya kinapa ko ang aking damit at inamoy-amoy kung ano ang bagay na tumulo roon. Medyo malagkit ito at may amoy rin. Ano ba ito? Parang ang baho. Laway ba ito? Takang tanong ko sa aking sarili.
Maya-maya pa'y nakarinig na ako ng tunog ng tila isang ibon na umiik-ik. Dahan-dahan akong napatingin sa bubong at laking gulat ko nang makitang may butas na iyon. Ilang sandali pa ay nagulat ako at napasigaw nang may dumungaw mula roon na isang nilalang na may mapupulang mata. Hindi ako nagkamali, Kuya Bari. Ang bagay na mamasa-masa, malagkit at mabahong tumutulo kanina ay isang laway. Hindi lamang basta ordinaryong laway ito, bagkus ay laway ng isang aswang na kilala sa tawag na tiktik. Ang tiktik po ay ang aswang na kilalang umaaligid sa mga buntis. Gamit ang kanilang mahahabang dila ay sinisip-sip nila ang bata mula sa sinapupunan ng ina nito hanggang sa ito ay tuluyan nilang makuha. Patakbong nagtungo si Jobert at ang kanyang kapatid sa aming kwarto upang malaman kung anong nangyari at bakit ako nagsisigaw. Maging ang kapatid kong si Diana ay nagising na rin dahil sa aking ingay. Gaya ko ay nagulat din sila at natakot nang makita ang nilalang na nasa itaas ng aming bubungan. Kaya naman mabilis na kumuha ng patalim si Jobert upang ipanlaban sa aswang sakali mang umatake ito. Ngunit hindi natinag ang nilalang doon. Sa halip ay dire-diretso siyang lumundag pababa ng bubong hanggang sa namalayang ko na lang na nasa harapan na namin siya. Napatitig ito sa aking tiyan na tila takam na takam sa batang dinadala ko at hindi makapaghintay na ito ay kanyang matikman. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin ay sinubukang pagtatagain ni Jobert ang kanyang mahabang dila. Ngunit tila ba isa itong makunat na karne na hindi kaya putulin ng isang mapurol na patalim. Sa katunayan, Kuya Bari, si Jobert pa ang natumba nang pahampas na atakihin siya ng aswang gamit ang kanyang malaki at mahabang dila. Mas nadagdagan naman ang takot ko dahil doon, Kuya Bari. Wala akong ibang nagawa noon kung hindi ang umatras na lamang ng umatras upang hindi niya ako malapitan. Ilang sandali pa ay nakita kong bumalik ang ate ni Jobert kasama ang kapatid kong si Diana na may mga dalang gamit na tila panlaban sa aswang. Sinabuyan nila ito ng asin at pinaghahampas ng buntot ng pagi na naging dahilan upang masaktan at manghina ang nilalang. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig kasabay sa pagsigaw dahil sa sakit na nararamdaman niya. Kasabay noon ay ang pagpapalit-palit ng kanyang anyo na nagiging tao at nagiging aswang na mas ikinagulat naming lahat. Ang aswang palang umaatake sa amin ay walang iba kung hindi ang dating nobya ng kasintahan kong si Jobert na si Ellie. Kaya pala ganoon na lamang ang kaba na nararamdaman ko sa kanyang mga sinabi at inakto nang magkasumpungan kami kanina sa palengke. Sadyang may binabalak pala talaga siyang masama sa amin ng anak ko. Mabuti na lamang at hindi siya roon nagtagumpay. Bumagsak ang nilalang sa sahig at bigla itong tumingin sa akin. Umangit ito ng malakas dahilan para matakot ako, Kuya Bari. Pagkatapos nun bigla itong gumapang palabas sa pintuan. Hinabol pa ng isang hampas ng buntot pagi dahilan para mapahiyaw ito muli. Tumakbo ito palabas ng pintuan, palabas ng bahay at hinabol pa ito ni Jobert. Ngunit mabilis daw itong naglaho sa karimlan at hindi na niya hinabol pa dahil sa takot na baka umatake daw ito muli. Hindi kami nakatulog ng gabing iyong, Kuya Bari, kakaisip sa nangyari. Hindi rin inakala ng kapatid ni Jobert na aswang pala ang kanyang kaibigan. Humilab naman ng matindi ang aking tiyan matapos ang pangyayaring iyon. Nanakit ito buong gabi kung kaya't dinala ako sa pinakamalapit na ospital.
Sa kabutihang palad naman ay ayos lang naman ang sanggol. Marahil ay dala lang sa matinding takot at pagkabigla ko kaya nanakit ang aking tiyan. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po talaga malimutan ang pangyayari ng gabing iyon, Kuya Bari. Buong akala ko ay mawawala na kami ni Jobert ng anak dahil sa nilalang na iyon. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng kanyang kapatid at ng kapatid kong si Diana na lubos kong ipinagpapasalamat. Kung hindi dahil sa kanila ay marahil nagawa na ng nilalang na iyon ang masamang binabalak niya noon sa amin. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Kuya Bari. Maraming salamat sa oras na inyong iginugol upang mabigyan din ng pansin na mailahad ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Dina. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Oliver. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa isang hindi kapani-paniwalang lihim na aking natuklasan sa mayor ng aming bayan. Maayos at masaya po kaming naninirahan ng aking pamilya noon sa bayan ng Santa Ines. Payapa po ang lugar at mababait po ang mga taong naroroon. Kung kaya't naging madali para sa amin ng aking pamilya ang magkaroon ng mga kaibigan kahit bagong lipat pa lamang po kami noon sa nasabing bayan. Dahil nga po bagong lipat kami noon, hindi ko pa alam kung saan ako maghahanap ng trabaho na maaari ko pong mapasukan. Mabuti na lamang at inirekomenda sa akin ng kapitbahay naming si Miko na naging kaibigan ko na rin po kalaunan na naghahanap daw ng driver ang mayor ng aming bayan na si Mayor Abdon. Hindi na po ako nagpaligoy-ligoy pa sa alok niyang iyon at sinunggaman ko kaagad ang oportunidad. Nagsimula akong magtrabaho bilang driver ni Mayor. Hatid sundo ko siya saan man siya magpunta. Kung kaya't halos alam ko na kung ano ang mga lugar na parating niyang pinupuntahan. Isang araw, ginabi na kami sa daan pauwi, Kuya Bari. Nakatulog po kasi ako ng hapong iyon at nakalimutan kong susunduin ko pa pala siya. Medyo nahuli-tuloy ako ng kaunti, ngunit mabuti na lamang po at hindi naman siya nagalit sa akin nang ipaliwanag ko ang dahilan. Subalit, ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit parang hindi siya mapakali sa kanyang kinauupuan ng mga sandaling iyon habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe pauwi ng kanilang tahanan. Malayo pa ba tayo, Oliver? Wala na bang ibibilis siyang pagmamaneho mo? Kailangan na natin makauwi ka agad. Malapit nang mag-alas 6, dumidilim na rin ang paligid. Sunod-sunod na usal niya na mababa ka sa boses ang pag-aalala. Napatingin ako sa kanyang mukha sa harap ng salamin ng kotse at nakita ko ang papalit-palit ng kanyang tingin sa kanyang relo at sa gilid ng bintana ng kotse upang tignan ang paligid. Hindi ko tuloy maiwasang mapakunot noo dahil sa kanyang inaasta. Medyo malapit na po tayo, Mayor. Kaunting tiis na lang po. May gagawin po ba kayong importante? Nauutal at hindi mapigilang pagtanong ko sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot ay napailing-iling na lamang siya sa akin bilang tugon. Kung ganoon, bakit siya nagmamadali? Isa pa, sa kanya na mismo nang galing na mag-aalas 6 pa lang naman. Paniguradong hindi naman kami aabuti ng 10 oras ng gabi sa daan. Kung kaya't hindi ko mapunto kung ano ang pinanggagalingan ng kanyang pag-aalala. Hindi naman nagtagal ay nakarating na po kami agad sa bahay ni Mayor. Nang mapatingin ako sa aking orasan ay mayroon pang natitirang 5 minuto bago tuluyang sumapit ang alas 6 noon. Nabigla pa nga ako nang makita kong ora mismo ay mabilis na bumaba ng sasakyan si Mayor nang makarating kami sa kanila. Salamat sa paghatid. Sige, makita lang tayo ulit bukas ha. Umuwi ka na.
Sunod-sunod na tugon niya at hindi na ako hinintay pang makapagsalita dahil mabilis na siyang lumisan at pumasok sa loob ng bahay na para bang may hinahabol na oras. Bagamat nawiwirduhan ako, ay pilit ko na lamang ipinagsawalang bahala iyon, Kuya Bari. Naglakad lamang po ako pauwi sa amin noon ng gabing iyon dahil ginagamit ko lang naman ang kotse na minamaneho ko sa tuwing ihahatid o susunduin ko si Mayor. Hindi ko ito maaaring gamitin sa pampersonal kong kagustuhan o kahit pangangailangan. Isa pa, hindi rin naman po masyadong kalayuan ng bahay namin sa bahay ni Mayor kung kaya't kaya ko naman itong lakarin. Maliwanag din noon ang paligid kahit gabi na dahil sa bilog po ang buwan. Maya-maya pa, hindi pa man ako tuluyang nakakalayo ay natigilan ako bigla nang nakarinig ako ng sunod-sunod na malalakas na atungal ng isang tila kakaibang nilalang. Kinilabutan ako noon at nanindig ang aking mga balahibo sa katawan. Kaya naman po, dali-dali akong napatakbo upang mabilis na makauwi sa aming tahanan. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng kakaibang takot na hindi ko maipaliwanag. Subalit hindi ko akalain na mas madadagdagan pa pala ito sa pagsapit ng panibagong araw. Kinaumagahan kasi ay nagising ako sa ingay ng mga tao na umagang-umaga ay tsismis na kaagad ang agahan. Dala ng aking kuryosidad kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan ay lumabas po ako ng bahay. Dahil doon, nagulat ako nang makita na pinagkukumpulan nila ang isang taong nakahando sa lupa. Duguan ito at wala ng buhay. Wakwak ang tiyan at ang mas malala pa nito, maging ang kanyang mga lamang loob ay tila pinagpiestahan din at kalat-kalat pa sa paligid ang iba. Anong nangyari sa kanya? Sino ang may gawa niyan? Gulat na tanong ko sa mga taong nakikiusisa roon. Sa halip na sagutin ako ay nagkakatinginan lamang sila na para bang may itinatago at sabay yuyuko. Pinatay siya ng isang hindi ordinaryong nilalang. Napabaling ako ng tingin sa aking likuran nang marinig ang mga katagang iyon. Napakunot naman ang aking noo nang makita ang kaibigan kong si Miko. Bago pa man ako makapagsalita, hinila niya ako papalayo mula sa mga taong nagkukumpulan upang kausapin ng masinsinan. Pare, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko . Panimula niya na para bang seryosong-seryoso sa kanyang mga sasabihin. Hindi ko tuloy maiwasang hindi kabahan dahil sa mga ekspresyong kanyang ipinakita. Ano ba yun, pare? Takhang tanong ko dito. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Natural na kasi dito sa Santa Ines ang ganoong mga pangyayari. Lalo-lalo na kapag ganitong buwan at saka kapag bilog ang buwan. Kadalasang gumagala sa gabi ang mga hindi ordinaryong nilalang o mas kilala natin sa tawag na aswang at naghahanap sila ng mabibiktima. Natigilan ako at hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi, Kuya Bari. Kailanman ay hindi ko naisip na ang payapang lugar ng Santa Ines ay pinamumugaran din pala ng mga masasamang nilalang katulad ng ibang bayan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ganoon pa man, sa kabila ng aking mga nalaman mula sa aking kaibigan ay hindi iyon naging rason upang itigil ko ang nakagawian. Ipinagpatuloy ko pa rin ang trabaho ko bilang driver ng mayor dahil kailangan ko rin pong mabuhay. Mas nagdoble ingat na lamang po ako at hanggat maaari ay iniiwasan ko ng maabutan ng gabi sa daan
para na rin sa pareho naming kaligtasan ni Mayor. Ngunit sadyang may mga pagkakataon na hindi nakikiayon ang tadhana sa ating kagustuhan. Nasa kalagitnaan kami noon ng biyahe. Matuli na rin ang aking pagmamaneho dahil gusto ko na rin pong makauwi bago pa man dumilim. Ngunit sa kasamaang palad, napilitan akong ihinto ang sasakyan nang makita ang mga nakukumpulang tao na nasa aming harapan dahil hindi kami makadaan doon. Nakiusisa ako kung ano ang nangyari at doon ko napag-alaman na may nabundol daw na isang bata. Hindi naman nagtagal ay may dumating ring ambulansya noon at saka lang kami nakapagpatuloy sa aming biyahe. Napatingin ako sa aking relo at nagsimulang pumintig ng malakas ang aking dibdib nang makita kong 6:00 na ng gabi. Naalala ko kasi nang minsang makarinig ako ng mga atungal ng kakaibang nilalang sa hindi kalayuan ng bahay ni Mayor noong papauwi ako. At ayokong maranasan ulit iyon, kung kaya't gusto ko nang umuwi kaagad ng bahay bago pa man mag-6:00 ng gabi. Baka kasi sa susunod ay hindi na lamang atungal lang nilalang ang marinig ko, bagkus ay magpakita mismo sa aking harapan ang nasabing nilalang na iyon. Ilang abante na lamang sana ng kotse ay nasa bahay na kami ni Mayor, ngunit nagulat ako bigla nang mapatingin ako sa salamin ng sasakyan at mula roon ay kitang-kita ko ang dahan-dahang pag-uunat ng kanyang katawan na tila nagtatransform. Kasunod noon ay ang pagbabago ng kanyang anyo. Mula sa pagiging maitsurang lalaki ay nagbago ang kanyang anyo bilang isang aswang. Mapupula ang kanyang mga mata, may maiitim na balahibo, kuko na mahahaba at nakakatakot ang kanyang mukha. Saglit po akong naistatwa sa aking kinauupuan ng mga oras na iyong Kuya Bari. Hindi ko lubos maisip na sa lahat ng pwedeng paghinalaan at sisihin sa pagkamatay ng mga taong inosente sa bayan ng Santa Ines ay si Mayor lang pala. Mabilis niyang binasag ang salamin ng kotse at mula roon ay lumusot siya upang makalabas. Napakapit ako sa manibela dahil sa matinding takot na naramdaman ko. Tumakbo ito papalayo ng sasakyan. Takot man ako ay agad naman ako sumunod upang tignan kung saan siya pupunta. Tulad ng inaasahan ay natakot ang mga taong nakakita sa kanya at mabilis na nagsitakbuhan upang magtago sa kani-kanilang mga bahay. Maya-maya pa, umatungal siya ng sobrang lakas habang nakatingin sa maliwanag na buwan at biglang napalingon sa akin na aking ikinabigla. Nanlaki ang aking mga mata nang magsalubong ang aming paningin, lalo pa nang magsimula siyang maglakad papalapit sa akin na sinabayan ko naman ng pag-atras. Mayor, anong gagawin mo sa akin? Kabadong tanong ko habang patuloy sa aking pag-atras. Dahil sa labis na pagkataranta, natalisod ako sa isang bato dahilan para bumagsak ako sa lupa. Nang mga sandaling iyon ay tanging paggapang na lamang po ang aking nagawa dahil hindi ko magawang makatayo noon dahil sa pananakit ng aking binti dahil sa pagkatalisod ko sa bato. Naging dahilan tuloy iyon upang maabutan ako ni Mayor na isang aswang. Patuloy akong nagmamakaawa sa kanya na wag niya akong saktan sa pag-asang pakikinggan niya ako dahil kahit papaano po mayroon din naman kaming pinagsamahan. Ngunit mas nanaig sa kanya ang pagiging isang aswang. Pahablot akong hinawakan sa braso ng nilalang at bumaon sa aking balat ang matatalim nitong kuko. Buong puwersa ko naman siyang itinulak upang pilit na kumawala sa kanya. Subalit hindi ko pa rin nagawang makatakas ng tuluyan dahil sa sakit ng aking mga paa. Muli akong inabutan ng aswang
Ngunit nang akmang susunggaban ako nito, ay isang malaking 2x2 na kahoy ang nagpabagsak sa nilalang dahilan para mawalan nito ng malay. "Pare, ayos ka lang ba?" Tanong ng kaibigan kong si Miko na siyang tumulong sa akin upang hindi ako mabiktima ng nasabing aswang. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya dahil hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Gulat na gulat pa rin ako at takot na takot. Nagpasalamat ako sa kanya dahil sa pagligtas niya sa akin sa kamay ng masamang nilalang na iyon. Ngunit hindi pa doon natapos ang kaba ko. Nagkaroon ng malay ang aswang na ito at biglang umangil sa aming dalawa ni Miko. Tinangka ko pang tawagin ang pangalan ni Mayor ngunit hindi niya ito pinansin. Parang wala siyang kakilala. Malamang wala itong nakikilala kapag anyong aswang siya. Muling ipinukol ni Miko ang hawak niyang kahoy ngunit hindi tinamaan ang nilalang dahilan para mawalan ng balanse si Miko at mapadapa ito sa lupa. Akmang susugurin siya ng nilalang ay mabilis kong sinuntok ito. Agad naman nakuha ni Miko ang kahoy at ipinukul ito sa ulo ng nilalang kaagad. Matapos iyon ay bigla na lang itong tumakbo at naglaho sa kakahuyan. Hindi na namin tinangkapang sundan si Mayor dahil maski kami ay natakot na rin, Kuya Bari. Ngayon pa lang ako nakatagpo at nakaharap ng totoong aswang. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na nagbalik pang muli sa kanilang bahay si Mayor. Ipinagsabi namin ang aming natuklasang lihim sa buong bayan namin at maski sila ay gulat na gulat sa kanilang narinig. Hanggang ngayon po, hindi ko na rin po magawang kalimutan ang naging karanasan ko ng gabing iyon, Kuya Bari. Sa tubing maiisip ko ito, pakiramdam ko ay parang kahapon lang ito nangyari. Sariwang-sariwa pa kasi sa akin ang lahat. Lalo na ang mukha ng nilalang na umatake sa akin. Maging ang pagbaon ng kanyang kuko sa aking balat noon ay nag-iwan din ng peklat na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa akin at nagsisilbing alaala. Kaya naman matapos ang gabing iyon ay nagpasya po akong lumipat ng ibang lugar na tinutuluyan dahil ayaw ko na muling maulit pa ang karanasan kong iyon laban sa isang aswang. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po sa oras na inyong inilaan upang ito ay sakaling mabasa nyo. Hanggang dito na lang po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Oliver. Sabi nga nila, to see is to believe. Sana mapasama itong kwento ko po, Kuya Bari. Siya nga po pala, ako po si Agapito. 83 anyos at nakatira dito sa probinsya ng Bohol. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ako nakatira ngayon bilang respeto na rin sa mga taong nakatira dito. Kahit ako'y matanda na, ngunit naaalala ko pa ang pangyayari noong ipinagbubuntis pa ng aking asawa ang aming panganay na anak na muntika na siyang mawala sa amin dahil na rin sa katangahan ko. Kaya pinakiusapan ko ang nag-iisa kong anak na lalaki na siyang sumulat itong kwento at ipadala sa nais niyang magtampok nito. Simulan po natin ang ating kwento. Simula pagkabata, magkaibigan na kami ni Ana. Magkalapit lamang ang aming mga bahay. Magkaiba lang kami ng antas sa buhay. Siya ang anak nila Don Calixto at Doña Maria. Nag-iisang babaeng anak nila ito. Noong nagdalaga at nagbinata na kami pareho, bihira na kaming magkita.
Alam na kasi ng kanyang mga magulang na lihim kaming nagkikita. Tama po kayo Kuya Bari, lihim kaming nagkikita ni Ana sa aming munting bahay na gawa sa anahaw ang bubong. Pinanipis na kawayan iyong dingding at iyong sahig naman ay pinanipis na kawayan din. Ayaw na ayaw ng mga magulang niya sa akin kasi isa lamang akong dukha. Sabi pa nila ang nababagay sa kanilang anak daw ay iyong mga anak mayaman din. Isang pangyayari ang nagpabago sa amin. Nagbunga ang aming pagmamahalan ni Ana. Nang malaman nila iyon, pilit nilang inilayo sa akin si Ana. Nalungkot ako noong nalaman iyon kasi papaano ko mapapatunayan sa kanila na karapat-rapat din ako na maging kabiyak ng kanilang anak. Kahit alam ko sa sarili ko na ayaw nila sa akin, pumunta ako sa kanila upang kausapin ko sila ng masinsinan. Pagkadating ko doon sa labas ng kanilang mansyon ay biglang hinarangan ako ng kanyang mga tauhan. Nagpumilit akong pumasok at nagsisigaw upang makuha ko ang kanilang atensyon. Don Calixto, Doña Maria, nagmamakaawa po ako. Papasukin niyo po ako upang makita ko ang aking magiging mag-ina. Wika ko dito habang nagsisigaw. Kinalaunan, lumabas silang dalawa na nakataas pareho ang kanilang mga kilay at ininsulto ako at pinahiya. Lakas naman ng loob mo hampas lupa. Singhal ni Doña Maria sabay sampal sa aking muka habang patuloy siya sa kanyang pagmumura. Ano naman ang ipapakain mo sa aming nag-iisang anak? Daga? Mais? Ano pa? Insultong sagot ni Don Calixto sa akin, saka sinuntok ako sa maityan na siyang ikinasakit at napaiyak. Tanging luha, sakit, hiya ang aking nararamdaman ng mga oras ding iyon at napaluhod pa sa lupa. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang masasakit na pananalita sa akin hanggat may isang sigaw at iyak ang aming narinig. Pagtayo at pagtingin ko dito ay si Ana pala. Lumapit iyon sa kanyang mga magulang na umiiyak at niyakap niya pareho ang mga ito. Mama, Papa, tama na po. Sa ayaw at sa gusto ninyo, magsasama na kami ni Agapito. Wala po akong pakialam kahit hindi niyo po ako pamanahan ng mga ari-arian natin. Ang importante, nagmamahalan kami pareho at magiging magulang na kami. Pakiusap niya dito habang tumutulo ang kanyang mga luha na napayakap sa kanyang mga magulang sabay haplos sa kanyang tiyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niya akong nilapitan. Inalalayan niya akong tumayo at saka umalis na kami sa labas ng kanilang mansyon. Naririnig pa namin ang bulyaw ng kanyang mga magulang na galit sa aming pareho. Patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa marating naming pareho ang aking munting kubong bahay. Agad kaming sinalubong ni Inay at Itay. Noong nasa loob na kami, nagtataka sila kung bakit may pasa ako sa aking katawan. Ipinaliwanag iyon ni Ana. Susuguri na sana ni Itay sila, ngunit pinigilan ko iyon para wala ng gulo sa pagitan ng aming pamilya at kay Ana. Pinahinga muna nila kami at ang sabi nila, ipagpatuloy na lang daw namin ang aming usapan bukas. Nakahiga kaming pareho sa may papag na may banig. Hindi ko maiwasang tignan si Ana habang ito'y natutulog sa aking mga bisig at hinahaplos-haplos ko pa ang kanyang itim na buhok at hinahalikan ang kanyang noo. Napakaamo ng kanyang mukha na para bang isang anghel na nahulog sa langit at napunta sa akin. Dagdag pa ang kanyang diyosang ganda. Hanggat sa dalawi na rin ako ng antok at nakatulog na rin. Kinabukasan, pinuntahan kami ni Inay sa aking kwarto at sinabing mag-aalmusal na daw kami. Ginising ko siya at lumabas na kaming pareho. Nakahanda na doon sa lamesa ang kapeng mais,
sinangag na mais, kamatis na sausawan na may toyo. Dahil na rin sa hindi kami nakakain ni Ana kagabi, ay walang ano-ano, nilantakan namin iyon na hindi na naguhugas ng aming mga kamay. Kung tutuusin, para kaming mga halimaw na gutom na gutom. Bahagya pang napangiti ang aking mga magulang habang pinanunood nila kami. Noong habang nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain, biglang nagsalita sila Itay at Inay. "O anak, Agapito, ano bang plano ninyong dalawa ni Ana ngayon? Nagdadalang tao siya sa unang niyong anak." Turan ni Itay sa akin habang umiinom ito ng kapeng mais at binabalatan pa niya ang sinangag na mais. Magpapakasal po kami, Itay, para magsama na kami ni Ana." Sagot ko dito kay Itay habang umiinom ako ng kapeng mais. Paano ba yan, anak? Alam naman nating pareho na ayaw ng mga magulang ni Ana sa iyo. Malungkot na sambit naman ni Inay sa akin. "Opo, Inay. Alam ko naman po yun eh. Pero kahit anong gawin nila, wala silang magagawa. Sa ayaw at sa gusto nila, magpapakasal po kami ni Ana." Wika ko sa kanila. Di nagtagal, natuloy din ang aming binabalak. Araw ng Miyerkules, taong 1961, ikinasal na nga kami ni Ana sa maliit na kapilya dito sa aming probinsya. Kaunti lamang ang dumalo sa araw na iyon. Pagkatapos ng aming sumpaan ni Ana at basbas ng aming pari sa aming kasal sa harap ng Panginoon, baka sa kanyang mukha ang kalungkutan. Ni isang miyembro ng kanyang pamilya ay hindi dumalo sa kanyang napaka-espesyal na araw sa kanyang buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Pagka-uwi sa amin, may kaunting handaan. Pansit, humba, tinolang manok at lambanog. Nagkaroon ng kasiyahan sa amin na natapos hanggang gabi. Inuman, may iilang kumanta, gamit ang gitara at nakikipagchismisan sa mga kumari at kumpare nila Itay at Inay. At ang iilan may ibinigay na handog sa aming mag-asawa. Pagkatapos ng kasiyahan, agad na kaming pumasok sa aming kwarto. Noong nakahiga na kaming pareho sa may papag, bakas pa rin sa kanyang mukha ang kalungkutan. Hinayaan ko na lamang muna siya. Alam kong naninibago lang siya. Nang hindi ko na malayan, nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Pagmulat ng aking mga mata, wala siya sa aking tabi. Bumangon ako at hinanap siya. Isang napakabangong amoy ang aking nalanghap. Paglabas ko ng silid, isang ngiti ang bumungad sa akin. Inilapag niya ang kanyang niluto. Dinaing na isda, kamatis na nilagyan ng itlog at syempre hindi mawawala doon sa lamesa ang paborito kong kape. Iyon ay ang kapeng mais. Naghugas muna ako ng aking kamay at pumunta na sa may lamesa. "Pasensya ka na, aking mahal. Hindi na kita ginising sapagkat alam kong pagod ka dahil sa ating kasal." Wika niya sa akin habang hinahaplos niya ang 3 buwan niyang tiyan at nakangiti sa aking harapan. Yun ba? Okay lang yun, mahal." Tugon ko naman dito habang kumakain ng agahan. Pagkatapos naming kumain, iniligpit ko iyon at inilagay sa may planggana na may tubig. Hinugasan at saka inilagay sa may lagayan ng mga baso at plato. Nang matapos ko iyon ay tumabi ako kay Ana. Napasandal siya sa aking bisig habang patuloy lamang siya sa paghahaplos ng kanyang tiyan. Habang kami ay nakaupo, sa may di kalayuan, natanaw ko doon sa may kalsada ang isang kariton na naglalaman ng mga mais. Nang biglang nagsalita si Ana, "Mahal, mais ba yan?" Tanong niya sa akin. "Oo mahal, bakit?" Sagot ko naman habang hinahaplos ko ang kanyang tiyan.
Bilhan mo ko niyan. Amoy pa lang kasi nakakatakam na eh. Kahit malayo tayo ng bahagya dito sa nagtitinda, naaamoy ko. Turan niya sa akin habang nakaturo ang kanyang isang daliri doon sa may kariton na hila-hila ng isang tindero ng mais. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Lumapit kami doon. Paglapit namin doon sa nagtitinda, kakaiba na ang aking naramdaman. Habang tumitingin kami sa kanyang paninda, isang kilabot ng ngiti ang kanyang iginawad sa amin. Mukhang malusog ata ay ang dinadala mo, Ineng. Wika ng matandang lalaki habang nakatitig iyon sa tiyan ng aking asawa at inabot ang isang supot na 4 na sinangag na mais sa amin. Magkano po ba iyan lahat, Manong? Tanong ko dito habang nakatitig sa kanya ng masama. Sumenyas lamang ito gamit ang kanyang mga daliri na bawat isa ng mais ay nagkakahalaga ng 25 centavos. Agad ko iyong ibinigay sa kanya at dali-daling hinila ang aking asawa pabalik sa aming bahay. Binilisan ko ang aming paglalakad hanggang sa nakarating kami pareho sa bahay at pumasok sa loob. Isinara ko lahat ang aming bintana pati pinto. Kinausap ko ang aking asawa na pumasok sa loob ng aming silid at huwag munang lumabas hanggat hindi ko sinasabi sa kanya na pwede na. Halong pagtataka at nakakunot pa siyang nakatingin sa akin, ngunit hindi ko na pinansin iyon. Habang iyong binili naming sinangag na mais ay nilapag ko muna sa lamesa. Nagtataka sila itay at inay sa aking ikinikilos. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari kanina. Tinanong ko sila kung kilala ba nila itong nagtitinda ng mais. Sagot naman nila ay hindi, baka daw dayo lamang iyon na napadpad sa kanilang lugar. Pero para sa akin hindi ako kumbinsido sa kanilang sinabi. Pagtingin ko sa may siwang ng aming bintana, halos matulos ako sa aking kinatatayuan. Nakita kong nakatingin sa akin ang tindero at tumitig iyon ng masama. Nakangisi habang tumutulo ang kanyang laway. Napalayo ako ng bahagya at pinuntahan ang aking asawa. Pagkarating ko sa silid, nakita kong namimilipit iyon sa sakit habang nakahawak ito sa kanyang tiyan. Tinanong ko naman kung ano nangyari. Tanging ungol lamang ang kanyang naitugon sa akin. Kung kaya't bahagya akong kinabahan, Kuya Bari. Agad akong lumabas at sinabi sa aking magulang ang nangyari. Maging sila ay nagtaka sa sinapit ng aking asawa. Susuguri na sana ni itay iyong tindero ng mais, daladala ang kanyang itak, ngunit pagkalabas niya, nawala ito na parang bula. Ang sabi ni itay, pupuntahan daw niya yung kakilala niyang albularyo kahit medyo malayo daw ito sa aming lugar para matignan ang aking asawa. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon. Agad siyang umalis at sumakay sa aming alaga na kalabaw na may kariton sa likod. Gabi na nang sila'y makarating sa amin. Pagtingin pa lang ng kakilala niyang albularyo doon sa aking asawa, ay agad itong nagsalita sa amin na inaswang daw ito ng isang uri ng aswang na kung tawagin dito sa aming Kabisayaan ay aswang hubot. Magkatulad din sila na tinatawag nating manananggal. Nahahati ang katawan kapag pinahiran iyon ng kanilang langis. At saka ay yung kalahati ng katawan nila ay maiiwan sa lupa at yung kalahating bahagi ng katawan ay tutubuan ng pakpak na katulad ng sa paniki. Nagulat kami sa sinabi ng albularyo. Maya-maya'y binigyan kami ng pangontra ng albularyo laban sa sinasabi niyang aswang hubot. Bahagya pa nga akong natawa kasi sa totoo lang hindi po ako naniniwala sa mga hindi ko pa nakikita ng personal. Ngunit para patunayan ko iyon
Lumabas ako doon sa aming bahay at nagsisigaw sa kawalan. Hoy, aswang hubot, hinahamon kita. Magpakita ka sa akin mamaya o sa susunod na araw o buwan upang makita mo ang hinahanap mo, hayop ka. Walang tigil akong nagsisigaw. Lumabas ang aking mga magulang at pinigilan ako sa aking ginagawa. Anak, Agapito, tumigil ka. Hindi mo alam ang pinagagawa mo. Hindi natin alam, baka minamatyagan lang tayo ng aswang na yan na gumagambala sa iyong asawa ngayon. Singhal ni Itay sa akin. Pasensya na po, Itay. Wika ko dito. Pinabalik nila ako sa loob. Noong pauwi na ang kakilalang albularyo ni Itay, may inilagay siya sa bawat sulok o siwang ng aming bahay. Asin iyon, bawang at pinatiwari na walis tingting. Ayon sa albularyo, iyong inilagay niyang asin, bawang at walis tingting ay makakatulong daw iyon sa amin. Matapos iyon ay inihatid na siya ng aking Itay gamit pa rin ang kalabaw na may kariton sa likod. Noong umalis na sila ay agad kong isinara ang pinto at pumunta na sa aming kwarto ng aking asawa. Nang mapasarap ang aming tulog, isang kalabog mula sa aming bubong ang aming narinig na siyang ikinagising naming lahat. Maya-maya'y nakaamoy na ako ng napakalansang amoy na parang nabubulok na karne. Napaduwal pa nga kami sa loob. Galit akong bumangon at kinuha ang itak ni Itay at nagmumura habang binuksan ko ang aming pinto. Bigla akong napangiwi sa sakit. Kinalmot na pala ako sa aking likuran ng aswang hubot. Nabitawan ko ang itak ni Itay. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Halos umungol na ako sa sakit na aking nadarama habang patuloy niyang pinagkakakalmot ang aking likuran gamit ang kanyang matutulis na kuko. Narinig ko pa sa loob ng aming bahay ang pag-iyak ng aking inay at ang aking asawa. Hanggat sa nanghina na ako dahil sa maraming sugat na aking natamo. Kaunti na lang, papikit na ang aking mga mata na para sa akin ay katapusan ko na nang may marinig akong 2 pamilyar na boses. Nabaling ang atensyon ng halimaw doon sa kanila. Pagkakataon ko na para tumayo at lumayo doon sa pinangyarihan. Kahit namimilipit ako sa sakit, pinilit ko pa rin tumayo. Pagkatayo ko, nakita kong paparating si Itay at ang iyong albularyo na gumamot sa aking asawa kanina. May hawak silang sibat at buntot pagi. Bitiwan mo ang anak ko, aswang hubot. Kilalang kilala kita. Bulyaw ni Itay doon sa halimaw habang mariin niyang hinahawakan ang kanyang sibat na gawa sa tanso. Kahit nag-anyong aswang hubot ka pa, kilala kita at dito ka pa naghahanap ng mabibiktima mo. Pwes makikita mo ang iyong hinahanap. Sabat ng albularyo habang mariin niyang hinahawakan ang kanyang buntot pagi. Umangil ng husto ang halimaw. Gigil iyong sumugod kina Itay at sa albularyo. Habang ako naman ay dali-daling lumakad papasok sa loob at sinara kaagad ang pinto. Tanging naririnig lang namin ay ang bawat paghampas ng buntot pagi ng albularyo at pag-angil ng halimaw na alam namin na sinibat iyon ni Itay. Maya-maya'y nagkaroon ng katahimikan pagkatapos. Kumatok sila pareho sa pinto at pinagbuksan ko iyon. Sabi ni Itay, nabatay na nila iyong aswang hubot. Dagdag pa nila, nakita nila ang kalahating katawan na pagmamay-ari iyon ng sinasabi kong tindero ng mais. Tinanong ako ni Itay kung nasaan ba ang binili naming mais kanina. Sinabi ko ay inilagay ko iyon sa may cabinet na plywood. Pinuntahan iyon ni Itay. Pagkakita pa lang niya sa may cabinet, nakita niyang nilalangaw iyon at umaalingasaw na parang bulok na karne. Pagtingin namin dito, halos lahat kami ay nanlaki ang mga mata. Sa pag-aakala naming isang sinangag na mais iyon, iyon pala ay balikat ito ng isang tao
na pinutol-putol. Nandiri kami at napasuka. Agad iyon kinuha ni Itay at dali-daling inilabas iyon ng bahay. Ginamot ng albularyo ang aking sugat sa may likuran habang si Itay at Inay ay sinunog nila ang patay na katawan ng aswang hubot at isinama nila iyong balikat ng isang tao na pag-aakala naming mais lamang. Matapos iyon ay ikinuwento ni Itay ang nangyari. Noong nakarating na pala sila sa bahay ng albularyo, nakaramdam daw ito ng kakaibang presensya, kung kaya't nagdesisyon sila na bumalik sa aming bahay. Naramdaman daw ng albularyo na mayroong mangyayaring hindi maganda, kung kaya't dali-dali silang bumalik ng aming bahay at tama nga ang hinala ng albularyo. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na ang aking asawa. Isa iyong malusog na lalaki. Masaya naman kami na nailuwal niya iyon sa mundo ng ligtas. Makaraan ang ilang taon, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ng aking asawa. Alam kong hindi madali ang aming gagawin, ngunit ito ang nararapat. Pagkarating namin sa mansyon, gulat na gulat kami sa mga nangyari. Hindi namin inaasahan na ganoon lang kadali ang pagtanggap ng mga magulang ng aking asawa sa amin. Napaluha na lamang ako nang makitang masayang-masayang niyakap nila ang kanilang kauna-unahang apo at maging ang aking asawa ay napaiyak din. Nagkaayos din kami ng mga magulang niya sa unang pagkakataon. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawa at kami naman ay napatawad na rin nila. Kahit ngayon ako'y matanda na, hindi ko pa rin malilimutan ang mga nangyari sa aming buhay. Masaya kaming namuhay ng aking asawa kasama ang aming 2 anak at 2 naming apo na kahit papaano nakaraos pa rin kami sa kahirapan kahit ano pa ang nangyari sa aming buhay. Hinding-hindi namin pinagsisihan ang aming mga naging desisyon sa buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at sana po'y mapiling niyo pong basahin ang aming kwento. Lubos na gumagalang, Agapito. Isang magandang araw po sa inyong lahat, Kuya Bari, lalong-lalo na sa lahat ng nakikinig ngayon. Itago niyo lang po ako sa pangalang Danica. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking lolo Urbano at lola Orlina. Maaga kasi akong iniwan ng aking mga magulang. Hindi sila namatay. Naghiwalay lang at sumama sa iba at bumuo na sila ng kani-kanilang mga pamilya na hindi ako kasama. Bata pa lang po ako nang iwanan nila ako sa poder ng aking lolo at lola. Kaya simula noon ay sila na ang kinikilala kong mga magulang. Maayos naman po ang naging pagpapalaki nila sa akin. Hindi man lahat ng gusto ko ay kanilang naibibigay, ngunit minahal nila ako higit pa sa sarili nilang mga buhay. Ramdam na ramdam ko po iyon, Kuya Bari, kung kaya't kailanman ay hindi ako nakaramdam ng pagkukulang. Payapa at tahimik ang pamumuhay namin noon, Kuya Bari. Bagamat nakatira lamang kami sa isang medyo maliit na kubo at liblib na baryo, masaya pa rin naman kami. Ngunit nagbago iyon nang magsimulang magkasakit ang aking lola. Dahil doon ay parati nang wala sa bahay si lolo at gabi na kung umuwi. Hindi ko tuloy siya maiwasang tanungin kung saan ba siya nagpupunta at sa halip na bantayan si lola ay parati siyang wala sa bahay at iniiwan ito ng mag-isa. Ngunit sa halip na sagutin ako ay nagagalit pa sa akin si Lolo Urbano dahil masyado raw akong pakialamera. Nagpatuloy po ang ganoong eksena hanggang sa hindi ko namalayan na lumalayo na pala ang loob ko sa kanya.
Isang araw, nagulantang kami sa balitang mayroon daw isang bangkay na tao ang natagpuan sa aming baryo. Duguan ito, wakwak ang tiyan at wala na rin ang kanyang mga lamang loob. Dahil doon ay nagsimulang mag-alala ang aming mga kabaryo. Ayon kasi sa kanila, marahil ay bumalik na naman daw ang dating aswang na gumagambala sa lugar na iyon at iyon ang may kagagawan ng pagpatay sa natagpuang bangkay ng isang lalaki. Minsan din na ikwento sa akin noon nina lolo at lola na kilala nga ang lugar na ito dahil pinamumugaran ito ng iba't ibang mga hindi ordinaryong nilalang. Ngunit sabi nila sa akin, matagal na daw iyon at hindi na sila nagpapakita at nambibiktima pa ng mga inosenteng mamamayan. Subalit ngayon ay tila nagbalik na naman nga sila. Napatingin ako kay lolo upang tignan ang kanyang naging reaksyon dahil sa balitang iyon. Ngunit tila ba wala man lang bahid ng pag-aalala at takot sa kanyang mukha. Dumating ang gabi. Matapos naming makapaghapunan, mga pasado 6:00 ay nagpaalam si lolo na aalis daw siya muna dahil may gagawin lang daw ito. Bagamat nagtataka ako ay hindi na lamang ako nagtanong pa kung ano ang kanyang gagawin dahil paniguradong papagalitan niya lang ako. Isa pa Kuya Bari, nasanay na naman akong palagi siyang umaalis ng gabi na hindi sinasabi kung saan siya pupunta at kung ano ang kanyang gagawin. Simula nang magkasakit si Lola. Kaya naman, hinayaan na lang namin siya at nauna na kaming matulog ni Lola. Matanda na naman na siya at alam kong alam niya ang kanyang mga ginagawa at hindi siya gagawa ng ikapapahamak ng kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras ay nagising ako mula sa pagkakatulog nang makarinig ako ng ingay na nanggagaling po sa aming kusina. Napabangon tuloy ako nang wala sa oras upang tignan kung ano ang pinanggagalingan ng ingay na iyon. Lumakad po ako. Sumilip ako sa kusina at nanlaki ang aking mga mata nang may makita akong isang nilalang na may maiitim na balahibo, namumulang mata, mahahabang kuko at nakakatakot na itsura. Malakas ang naging pagkabog ng aking dibdib dahil sa labis na takot, Kuya Bari. Ganun pa man ay hindi ako gumawa ng ingay at pinagmasdan ko lamang ang kanyang ginagawa upang malaman kung bakit siya narito sa loob ng aming bahay. Nakita kong may mga dinudukot siya sa supot na kanyang hawak na tila ba mga lamang loob ng tao at inilalagay niya iyon sa aming lamesa na lubos kong ipinagtaka. Ilang sandali pa ay lumabas din siya kaagad sa aming bahay matapos ang kanyang ginawa. Mabilis ko namang sinundan ang aswang, Kuya Bari, sa pagbabakasakaling makita ko pa ang pagpapalit niya ng anyo at makilala ko kung sino siya at malaman kung bakit nagdadala siya ng mga lamang loob ng tao sa aming bahay. Ngunit nang makalabas po ako ay wala na akong dinatnan pa. Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik na lamang sa loob at doon ay nakita ko na nagising na rin si Lola. Patakbo akong lumapit sa kanya habang hingal na ikinikwento sa kanya ang tungkol sa aking mga nakita. Ngunit nadismaya ako nang hindi niya ako pinaniwalaan at sinabing marahil ay namamalikmata lang daw ako. Itinuro ko pa nga sa kanya ang mga lamang loob na iniwan ng aswang sa aming lamesa upang paniwalaan niya ang lahat ng mga sinasabi ko. Ngunit nabigla ako nang makitang wala na iyon doon. Dahil doon ay mas lalo lamang siyang hindi naniwala sa akin, Kuya Bari. Apo, tama na. Walang aswang dito. Naintindihan mo ba? Bumalik ka na lang sa iyong pagtulog. Ating gabi na. Pero Lola, nakita ko po siya talaga. Teka, nakakatayo na po kayo? Magaling na po kayo? Gulat na tanong ko
nang mapagtanto kong parang bigla ang sumigla ang kanyang katawan at nakakatayo na rin ito. Kanina lang nang maghapunan kami ay halos hindi pa siya makabangon sa higaan kung kaya't hinatiran ko pa nga siya ng pagkain sa kanyang kwarto at sinubuan. Kaya masyadong nakapagtataka po talaga na parang hindi man lang siya nagkasakit sa aura niya ngayon. Ay, hindi. Pinilit ko lang talagang bumangon kasi nakita kong wala ka sa tabi ko. Kung kaya't nag-alala ako sa iyo. Tara na, bumalik na tayo sa pagtulog. Nauutal na sagot nito na tila hindi pa sigurado sa kung ano ang kanyang mga sasabihin. Bagamat may pagdududa sa akin ay sumunod na lamang ako sa kanya dahil ayokong magalit din siya sa akin na tulad ni Lolo. Inalalayan ko siyang makahiga at binantayan ko muna siya hanggang siya'y makatulog bago ako humiga sa tabi niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha ay napako ang aking atensyon sa bahid na tila isang patak ng dugo na nasa gilid ng kanyang labi. Nang akmang pupunasan ko sana ito upang makasiguro nga kung dugo nga ba talaga iyon ay sakto namang tumagilid siya ng pwesto sa pagkakahiga kung kaya't hindi ko na ito nagawa pang alisin Kuya Bari. Kinabukasan, nadatnan ko sina Lolo at Lola na kumakain ng agahan. Halatang nasa kalagitnaan sila ng seryosong pag-uusap nang maabutan ko, ngunit agad silang napatahimik nang makita nila ako. Inaya nila akong kumain, ngunit tumanggi ako at sinabing mamaya na lamang. Nagkatinginan pa nga kami ni Lolo, ngunit ako na ang naunang bumawi ng tingin sa kanya at muling pumasok sa silid. Sumapit ang maghapon, napansin kong tila aligaga sila pareho. Pakiramdam ko Kuya Bari ay gusto nila akong makausap dahil may sasabihin sila sa akin, ngunit hindi naman nila magawa. Tanging pagtawag lamang sa aking pangalan ang kanilang ginagawa at sa tuwing mapapalingon naman ako at magtatanong ay napapailing lamang sila at sinasabing wala. Nang sumapit ang gabi, ay nahirapan akong makatulog dahil sa nasaksihan ko ng huling gabing nagising ako at nakakita ng isang hindi ordinaryong nilalang sa aming kusina. Kaya naman, sa halip na pilitin ko pa ang aking sarili na makatulog ay bumangon na lamang ako. Ngunit bago ako umalis ng kwarto ay siniguro ko muna na kung sakali man na magigising ulit si Lola ay hindi niya iisipin na wala ako sa kanyang tabi. Nilagyan ko kasi ito ng mga unan at tinalokbungan ko ito ng kumot upang isipin niyang naroon lamang ako. Nagtungo ako sa labas upang magpahangin. Ngunit ilang sandali lang ay nakita ko ring palabas si Lolo ng bahay. Kaya naman nagtago ako sa isang puno upang hindi niya ako makita. Maya-maya pa'y nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid na tila ba sinusuri kung may tao. Nang masiguro niyang wala ay dahan-dahan siyang nagpalit ng anyo. Napatakip ako sa aking bibig dahil sa aking pagkagulat Kuya Bari. Pagkatapos nun ay mabilis siyang umalis. Sa tingin ko ay magsisimula na siyang mambiktima ng mga tao. Opo, aswang po ang aking lolo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga oras na iyon. Nanatili ako sa aking pwesto upang hintayin siyang bumalik. Hindi nagtagal ay bumalik na nga siya at mayroon siyang bitbit na isang supot. Pumasok siya sa bahay namin diretso sa aming kusina. Natatakot man ako ay sinundan ko siya upang tignan kung ano ang kanyang gagawin. Sa pagkakataong iyon
ay napagtanto kong siya ang nakita kong nilalang nung isang gabi. Dahil tulad nung isang gabi ay nilagay rin niya sa lamesa ang mga lamang loob na naroroon sa supot na kanyang daladala. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa kwarto namin ni Lola at lumabas siya na kasama niya ito at pinakain niya kay Lola ang mga lamang loob na kanyang nakuha. Dahil sa aking nasaksihan ay lalo kong napasiksik sa aking pinagtataguan. Matapos yun ay nakita ko kung paano sumigla ulit ang katawan ni Lola Orlina. Lola, anong ibig sabihin nito? Hindi na ako nakapagpigil pa ng gabing iyon, Kuya Bari, at lumabas na ako sa aking pinagtataguan upang tanungin sila kung ano ang ibig sabihin ng aking mga nakita. Pareho silang nagulat nang makita nila ako. Agad naman nagpalit ng anyo si Lolo at bumalik sa pagiging tao. Dahan-dahan silang lumapit sa akin at sinabing huwag akong matakot dahil handa silang ipaliwanag ang lahat sa akin. Inamin sa akin ni Lolo ang tungkol sa kanyang lihim. Nanggaling daw siya sa pamilya ng mga aswang na pumapatay at nambibiktima ng mga inosenteng tao upang mabuhay lamang. Laman at dugo ng tao lamang kasi ang nagpapalakas sa mga katulad nila. At sa oras na hindi sila makakain nito ay maaari nila itong ikamatay. Subalit inihinto na raw niya iyon simula nang makilala niya si Lola. Tanging mga hayop na lamang daw ang binibiktima niya noon dahil ayaw niyang kamuhian siya ni Lola at iwanan. Itinago niya pa iyon kay Lola. Ngunit hindi niya inaakala na maipapasa niya pala kay Lola ang pagiging kalahating aswang nang minsang may mangyari sa kanila noon at nagkaroon sila ng anak. Iyon ang naging dahilan kung bakit maging si Lola ay nangihina na rin sa tuwing hindi siya nakakakain ng laman ng tao. Ayaw man daw sanang pumatay ng mga inosenteng tao ni Lolo Urbano ay wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang gawin iyon. Dahil kung hindi ay mamamatay naman si Lola sa panghihina. Alam niyang mali, subalit para sa kapakanan at ikahahaba ng buhay ng babaeng kanyang pinakamamahal ay handa niyang gawin ang lahat kahit pa sabihing kasalanan ang pagpatay. Tuliro, nagimbal at hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit takot man ako ay naghari pa rin sa aking puso ang awa. Naiyak na lamang po ako sa aking mga nalaman, Kuya Bari. Naniniwala kasi akong mababait sila, lalong-lalo na si Lolo Urbano. Saksi ako roon. Sadyang mapaglaro lang talaga ang tadhana. Dahil kahit ayaw naman nila, ay sila pa ang nakatanggap ng sumpa ng pagiging isang aswang. Naniniwala akong biktima lamang sila ng kapalaran. Kaya sana po ay huwag niyo silang husgahan dahil hindi nila iyon ginusto. Kung may paraan nga lang daw upang matanggal ito, ay matagal na sana nilang ginawa ito upang hindi na sila makapangbiktima pa ng mga inosenteng mamamayan. Ngunit ang dugo ng pagiging aswang ay nananalaytay na sa kanilang mga katawan, kung kaya't hindi na ito mawawala pa. Matapos ko pong malaman ang malagim na lihim ng aking lolo at lola, ay lumapit ako sa kanila. Niyakap ko sila pareho na parang walang nangyari. Nakita ko ang galak at tuwa ng aking Lolo Urbano dahil alam niyang naintindihan ko siya. Ngunit hindi pa rin po ako nakatulog ng gabing iyon kakaisip. Lumipas ang ilang panahon. Dahil na rin siguro sa katandaan ng aking Lola Orlina ay namayapa na ito. Naging malungkot naman ang buhay namin
dahil sa pagkawala ng aking abuela. Ngunit hindi rin nagtagal ay sumunod na rin ang aking lolo Urbano kay lola. Namatay din siya makalipas lamang ang 1 buwan matapos yumao ang aking lola. Nakakalungkot man isipin, ngunit natuwa na rin ako dahil hindi na siya muling mambibiktima pa ng mga inosenteng tao. Tanging dasal ko na lang na patawarin sila ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanilang naging mga biktima. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa lihim ng aking lolo Urbano. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakali mang ito ay iyong mabasa at maibahagi sa iyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Danica. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.